Sobrang exciting na makikita natin dito. Again, this is a best of 5 match. At tingnan natin kung sino nga ba ang maunguna at makakakuha ng momentum as we head straight into the land of versus Blacklist International. Okay, eto na. Of course, yung mga agents natin dyan, binabati ko kayo for sure. Nakaantabay sila dito sa buong kuponan ng Blacklist International. So, ngayon, nakikita na natin kung ano yung posibleng gagawin kasi ginugulo na nila kagad dito si Fursic. Masasabi ko para sa EVOS Legends ay kailangan nilang bilisan yung kanilang tempo kasi yung Blacklist International pagdating ng mga bandang 5 minutes or kahit 8-minute mark, tuloy yung pag-push ng kanilang composition. This is the mahit kagad dito ni Oheb yung kanyang level 4 para at least pwede mo na siyang iwan and sustain on himself. Ito yung the classic move ng mga Pinoy na pag yung gold lane ay ginugo, i-depensahan mo para mas maganda yung laban. Nako, umahos muna at makaka-first blood dito si Clover. Mapapatumba nila si Oh My Venus. Pero sabi natin kanina, hindi siya yung feeding Diggy strat na nakikita natin. Kumuha siya ng mystery shop, so most probably kumukuha agad siya. He's expecting a lot of items early. Pero okay na din naman, safe side para sa side ng Blacklist International. Pero ang EVOS Legends, tol, tagang dumedire-diretso sila. Unti-unti lang umaangat when it comes to territory. At humahabol din sila, kumukuha agad sila ng pick-off. Bigla ako na-realize na, okay, sige, yung Selena ay mahihirapan dahil meron kang time's journey, whatnot. But if you think about it, yung Blacklist International, wala silang ibang ididigi. Bukod dun sa stun ng Selena at syempre knockouts coming out from the Popol and Copa. Yes. At technically speaking, yung EVOS Legends, kaya naman din pala sila ng Selena kasi parang, okay, sige, pwedeng time's journey yun, pero yun lang talaga yung nagagamitan ng Digi. Oh, muntik pang tamaan. Pero again, iwas kaagad yung EVOS Legends dito. Aware na aware sila kung kung gaano kalayo yung mga skills na pwedeng iba to ng Blacklist International. Pero mukhang nangunguna yata Rondo special para kay Eson at mukhang siya makakuha ng pick-off at mukhang unting-unting umaabante ang EVOS Legends at mukhang masisecure din ni Anti-Mage ang isa pang kill dito sa backside ng Blacklist International. Pero ang Turtle, kinukuha pa rin ni Wise is trying to get, or trying to pull, hinahatak niya yung Turtle sa may side. Pero si Anti-Mage pa rin is nandun sa may bottom lane, trying to cause havoc at para hindi niya matulak agad sa may left side. Pero makukuha to ni Brody. Again, Wise securing the first objective sa side ng Blacklist International. Nag-get ko yung point mo, Wolf, no? I mean, the time's journey, parang ang makakancel niya lang is gonna be the Abyssal Arrow once tumama ito. Then, number 2 is that pagka pinasok sila sa likod ni Anti-Mage, there's no one to disrupt for the side of Blacklist International aside from the reverse time dito ni Oh My Venus. So, yes, there's a possibility na baka mabadisrupt yung buong teamfight dito ng Blacklist International. Pero it's all about Edward. Kung paano niya i-disrupt. Those knock-up strike was always on point para dito sa Pakito na to. And I like it na tinuloy pa rin ni Wise na i-force na makuha yung turtle kanina. Ang ganda kasi nung pwesto ni Edward naharang talaga yung mga members ng EVOS Legends and there's nothing that Anti-Mage can do. Hindi siya pwedeng mag-elect to final blow dun sa turtle kasi parang tinulungan pa niya si Wise. Oo, pati sobrang risky. Yeah, it's very risky. Yung presence din ni Oh My Venus dun sa part na yun, that is why nakakuha ng turtle ang Blacklist International pero lamang pa rin ng konti ang EVOS Legends. Let's find out nga lang kung paano uube ang Blacklist. Sinamahan ng Holy Retribution, Rexy trying to run away. Mukhang hindi, pero humabol pa rin si Anti-Mage. Sinong target nila? Si Wise. Mukhang makakaikot pa rin si Fursic. Nakakuha ng magandang times journey. Umahabol naman ng Blacklist International. LJ magiging target ngayon, trying to run away. Pero enough ba yun? Oheb hindi aabot ang kanyang blood. Oh, pero sa backlines, Lunox, again, Clover. Inisa-isa ang Blacklist International. Dalawa ang makakuha sa side ng Blacklist International. Anti-Mage kakabuhay lang, but a nice rotation from Clover. Sorpresa. That was a perfect entry ng Order of Brilliance dito coming from Clover. Pero I would also like to take note na yung eye for an eye din pala nawawala ng sense whenever we have the time's journey. That's the reason bakit hindi nag-make sense doon si Anti-Mage. But Lunox once again. Ang sakit. Si Clover plus si Fursic gamit ang kanyang Rhapsody. Nakakuha agad ng magandang momentum ang EVOS Legends 7-3. Ito yung Delix kasi EVOS Legends on Clover na nasa gold lane nakakuha ng 5 kills in 4 minutes and 40 seconds. Nag-TP pa sa mukha ng Blacklist International although nakatago siya sa bush. But what? That flame shot! Binangga ni Kupa! Binangga ni Kupa! Grabe naman si LJ! Kung magkakaroon ng sariling stat si Kupa, meron na siyang 1 assist. Oo! Meron siyang 1 assist pero Arrow tumama. Mukhang unti na din yung HP, 1/4 HP. Sino makaka-secure? Si Wise pa rin ang makakuha for that second major objective
Pero tol, nakikita natin dito, when it comes to net worth, lumalaman pa rin ng EVOS Legends. Hindi naman ganun kalayo, pero siguro aangat pa to ng bahagya kapag nakuha to ni Anti-Mage yung turrets may bottom lane. Pero kailangan nilang bantayan ng maigi talaga dito si Clover. Siya yung nagsusnowball for the side of EVOS Legends. And we all know, itong Alice na to, medyo mahihirapan talaga with those Chaos Bolt, Chaos Assault na pwedeng ibangga sa kanila ng Lunox. Meanwhile, on the top lane, Wise. Oh, tumama pa. Saktong-sakto, Wise. 2-1-1 at makakasecure. Nakita natin yung movement ng Blacklist International. No, Yes. talagang sila yung sumasulubsob. Oh, mukhang na-stun. Eason will get that assist. Pero si Wise sumasulubsob na naman. Versick trying to run away. Pero tatlong Nice members times agad ng journey. Blacklist International sumusugod. Tinamaan si What? Wise. Medyo nasa harapan. Mapapunish ka agad. But Versick turning things around. At mukhang Kinula. enough pa yung target. Dahil penalization, hindi enough yung damage. Versick with the counterplay. Kinulang yung orasan ni Kulang na lang, Almighty. hindi umabot! Nabitin. Nasa Nabitin edge ko ng din. Time's Journey yung pagtama ng pana doon kay Wise. What a very unfortunate event para dito sa side ng Blacklist International. Meanwhile, sa top lane, Sa top lane naman, Edward sumusugod pa rin sa Versick. Makakakuha pa siya ng isa pang knockout strike. It is enough. Plus, makakakuha pa sila ng isa pang turret sa top lane. Habang sa bottom lane naman, Anti-Mage. Mukhang pinafocus nila dito si Oheb. Oheb with the flowing blood. Pero mukhang makakabawi pa rin siya. Ang taas ng HP regen. Pero tatlong members agad na EVOS ang nasa baba. Pero sinisustain pa rin ito ni Oheb. Makakatakas pa siya. Flowing blood. Hindi siya nag-pick. Pero oh my Venus with the assist. Trying to get another one. Success at tumama pa yung flame shot. Oh my Venus. And with an additional bonus, yung turret sa baba is makakuha pa ng Blacklist. Back-to-back na outplays, pero si Clover gagawa ng pangarap! Uy, gumawa ng pangarap si Clover. Mukhang makakatakas pa rin si Oheb. Pero dito sa may top lane, Versick will secure another one. Nako, medyo nakakuha ng momentum dito yung EVOS Legends. ang ganda rin kasi talaga ng pwesto doon ni Clover. Clover. And low Oo. HP na rin doon si Oheb. I believe na ginamit niya rin yung kanyang flowing blood. So there's no choice talaga para tanggapin lang din yung mga Chaos Assault coming from that Lunox. Masakit. And once again, itong si Clover! 7-1 and 0 for the Lunox. Back-to-back outplays mula sa Blacklist International katulad ng ginawa ni Edward pati ni Ob sa bottom lane kaso na outplay din sila ng EVOS Legends. Oh, Edward trying to run away. Si Eson, mukhang mabubuhay pa. Electro final blow. Ginagamitin dito ni Anti-Mage trying to close the gap. Pero sabi niya, sandali lang muna. Medyo malalim tayo. Si Wise mo nakikita niya si Clover. He will try to go for it. Pero mukhang si Oheb with the front line sa nakakuha siya ng damage with the Rhapsody. Anti-Mage trying to run away. Tinamaan ng Holy Retribution dito si Clover. He will go down. At mukhang with the ultimate again from Wise. Mukhang humabot pa rin ng Blacklist International dito. Si Kupa medyo naiwan. Anti-Mage will be the next target. He will get that kill. Edward still able to run away. Pero ang Blacklist International nakakuha sila ng magandang exchange. 2-0. Bininyagan ni Eson, literal, si Clover. Yun yung pinakauna niyang naging patay, right? Or pangalawa, sabihin na natin. Pero that holy baptism coming from Eson, yun yung Exactly. nag-secure ng kill para doon sa Lunox na yun. And from there, nung nawala na dito yung Lunox, dire-diretso na ang pag-angat dito ng Blacklist At si International. Versick mukhang hinahabol naman ni Edward. Edward galit na galit with the Courage Mask getting that movement speed. Pero sabi ni Clover, sandali lang. Meron pa akong Chaos Salt dito. Nag-aalanganin. Pero okay lang din yan. Oh my Venus, getting that exchange. Blacklist International ngayon sumusugod. Ang Blacklist International showing us kung paano gumamit ng malupit na Brody Wise. Lagi niya pinaprioritize yung turtle at yung parang iniwan niya yung orange buff para sumugod kasi alam niya meron silang way para lumaban. And then, Time's Journey coming out from Oh My Venus. Perfect timing. Kaso nga lang, mga sumalubsob nga yung Blacklist International. Oheb! Saktong-sakto yung Time's Journey. Mabuhay pa rin si Oheb dito. Makakatakas pa. Edward in the front lines. Pero si Clover naman nasa likod. Mukhang makakuha pa sila sa pang pick-off. Oheb will go down. Oh my Venus. Mukhang makahabol pa rin siya ni Anti-Mage. Yes, he will. Edward trying to run away. Evo sumusugod ngayon. Anti-Mage. Napakaganda sandwich play but Wise. Again, mukhang may stand pa rin siya na Abyssal Arrow. Kumukuha pa siya isang magandang target. Clover will be the next target here para sa Blacklist International. Makukuha nila 4-4-2 exchange at Blacklist International. Mukhang iniipit dito si Anti-Mage. Mukhang makakuha pa siya ng stun. Again, Oh with the my stun. God. Corrosion Sight Strike. Anti-Mage still able to run away. Hindi enough yung damage. Kaunti na lang. Pero mission successful. Sabi ng Blacklist International. Dumidiretso sila ngayon sa may tier 3 turret. It's Ube time. Yung Brody talaga ni Wise. Kabisado at na-maximize niya yung pagkaagamit ng kanyang mga passive kung saan nare-reset nga, di ba? Yung mga stacks ng ultimate. Depending, syempre, dun sa pagkaka-stack niya.
Sakto-sakto, hindi siya nagbaback agad kasi alam niya may tulong siya ni Eson at lagi na doon si Omay Venus. Kaya nga naman, continuous yung kanyang pag-atake, which also means sa continuous na magre-reset yung cooldown ng kanyang ultimate. Kung mapapansin nyo, parang ito na natin pinakamaraming ulti na nakita nyo mula sa isang Brody in a span of 10 minutes. Wow, ganong kagamit, Oo, ganon kaingat. sulit na sulit eh. Sulit na sulit. Lahat ng diwang. Literal torn dito ang Oo. EVOS Legends kung paano ang gagawin nila. It's either mamili ka ng poison way, you go for Oheb or you go for Wise. At yun ang magiging ganap dito sa Blacklist International. Pipili ka lang ng poison at meron din kaming antidote. At habang pumapes ng EVOS Legends, nakakuha na naman ng isa pang objective dito si Oh My Venus, taking down the tier 2 turret. Pero sinisimula na ng Blacklist International Lord, 1/4 HP na lang. Pero si Antibi siya sa gilid, naghahanap ng magandang target. Pero mukhang siya magiging target dito ng Blacklist International. Electro Final Blow para lang makatakas, but Oheb still with the Blood Ode. Pero si Fersikman mo natamaan niya with the last bullet from the Death Sonata. Oh My Venus will go down. At ito ang magiging signal ng Blacklist International to go back and recall. Napaka-unfortunate na hindi nila na-pick up kaagad doon. Si Anti-Mage nakalis siya using this Electro Final Blow. And from there, medyo na-outsustain na sila doon ng EVOS Legend. And that Death Sonata coming from Fersik, hindi na enough yung pag-sustain doon ng Blacklist International. Still, mukhang inaabangan to. EVOS Legends, lamang sila ng isang tao dito sa Lord Pit na to. But Edward on the backlanes. Edward mukhang naghahanap ng magandang target na bite and coup pa siya. Pero nakita mo naman yung damage dito ni Anti-Mage. Anti-Mage will go down. Fersik, sinusubukan niyang tumakbo. Pero yung inert-ngert dito si Oheb para sa control. LJ, Clover, si Mutsarap talaga. Fersik! Wise, makukuha yung takedown para kay Clover. 2-4-0 exchange. Pero si Fersik pa rin hinahabol. Tinamaan ng gilid ng Blood Ode. And Oheb will run away. At mukhang sila ang makakuha ng First Lord. And look at that, Alice. Ibang klase talaga pag umawak na ng Alice yung mga Pinoy. Oo. Oheb with a wonderful play. Rexy, very unlikely makanakaw. Sabi nga nila, nice try. Nice try. Nice try. NT. Nice NT. Galing kay Wolf yan. Nice Gamit NT. na gamit yan. Pero yes, gusto mo talaga i-comment doon si Oheb regardless na na-pick off siya doon before actually that team fight. Pero ito lang yan, guys. Okay? It's Ube time, 11 or rather 12 minutes in, nasa Blacklist International ngayon ng Lord. How will EVOS Legends could be able to defend this one? Ang problema nila, yung kanilang wave clear ay nandun sa Granger tsaka doon sa Lunox, pati na rin syempre doon kay Anti-Mage. Kaso mag-commit sila ng ultimate, si Clover kailangan lumapit at si Fersik kailangan din maging parang malapit din halos, almost melee range. Mid-range kasi nga naman yung isang Granger. May problema kasi sa EVOS tol eh. Anti-mage siya. Kaso ang kalaban niya, hindi lang bastang mage, may marksman pa. Wala Tapos nga- may kalaban pang fighter. So kailangan mong dagdagan anti-mage, marksman, fighter. Ganon. Kulang talaga. Pero ang Blacklist International mukhang humupronta na ngayon. Tier 3 turret sa mid lane, mababasag. Pero mukhang si Anti-Mage nag-aalangan. Ayaw niya makatapat si Edward sa suntukan. Pero EVOS pupunta ngayon sa bottom lane after masecure ng Blacklist International yung tier 3 top. At yung Lord sumasag... abante rin sa may bottom lane. Unti na lang din yung HP ng tier 3 turret dito. Mukhang susugod muna si Oheb trying to get that space. Anti-Mage, LJ magiging target dito with a knockout strike para kay Edward. Makukusisecure nila ang kill. Oheb again, sumunod sa pinakalood. And again, glowing as a player. Blacklist International sinecure kaagad with the one fast sweep with the Lord. Blacklist International will take game 1. Tatlong turtles ang napunta sa Blacklist International.